I always said that when I look back a decade from now, I want to make sure I have done all I can. We will not duck. We will not hide. We will hold the line. Apart from it, actually, I do not really sure. O babae, pati bata. Wala. Hindi ko kilala yan si Deng. Frankly, I do not know him. And what prompted him to file a case? International journalists at iba pang personalidad tinuligsa ang umunoy pagsikil ng Duterte administration sa malayang pamamahayag. Pangulong Duterte itinangging may kinalaman sa isinampang kaso kay Maria Ressa ng Rappler. Mga kandidato sa ilalim ng administration party na PDP Laban, formal nang inendorso ni Pangulong Rodrigo Duterte. Campaign posters na lagpas sa itinakdang sukat at wala sa common poster area, naglipa na sa Maynila at Quezon City. Pagtatanggal sa mga natitirang manggagawa ng Hanjin Shipyard sa Subic, Zambales, nagpapatuloy. At mas matinding traffic sa Commonwealth Avenue, inaasahang bunsod ng pagsasara ng Tandang Sora flyover. Magandang tanghali, tinuligsa ng international journalists at ilang personalidad ang umunoy ginagawang pagsikil ng Duterte administration sa malayang pamamahayag sa bansa. Narito ang ulat ni Rosalie Coz. Matapos ang magdamag na pagkadetene sa National Bureau of Investigation Cybercrime Division, nagtungo si Rappler CEO at Executive Editor Maria Ressa sa Manila Regional Trial Court upang maglagak ng piyansa na 100,000 piso para sa kinakaharap na kasong cyber libel. Sa 6 na kaso ng veteranong mamamahayag, ito ang unang beses na inaresto siya ng mga otoridad. Ito rin ang ika-6 na beses na naglagak siya ng piyansa sa loob ng 2 buwan. Ayon kay Ressa, ang paghuli sa kanya ay isang malinaw na pagyurak sa karapatan ng mga mamamahayag sa bansa na nagiging kritikal sa kasalukuyang administrasyon. I always said that when I look back a decade from now, I want to make sure that I have done all I can. We will not duck. We will not hide. We will hold the line. Bumuhos naman ang simpatya ng international community at ilang personalidad kay Maria Ressa. Sa Twitter post ng CNN Chief International Anchor na si Christian Amanpour, tinawag nitong desperado ang gobyerno dahil sa pag-aresto sa isang mamamahayag. Sa post ng Canadian Foreign Minister na si Chrystia Freeland na isang dating journalist, kinundena nito ang pagkakaaresto kay Ressa at iginiit na hindi dapat iharas at takutin ng gobyerno ang sinumang mamamahayag. Maging ang Director ng Global Press Freedom of Expression at UN Special Rapporteur na si Agnes Callamard nagpahayag din ng simpatya at suporta kay Maria Ressa. Ikinagalit din ng iba pang international press freedom advocates ang umano'y hindi makatarungang pagtrato kay Ressa ng Duterte administration. Nanawagan naman sa pamahalaan ng International Media Watchdog na Committee to Protect Journalists na bawiin na ang mga kasong isinampa laban kay Ressa at itigil na ang anilay pangharas dito. Sagot naman ng Malacanang, hindi dapat iugnay ang kaso ni Ressa sa issue ng press freedom at pagiging kritiko ng administrasyong Duterte. Samantala, itinanggi ni Pangulong Duterte na kilala niya si Wilfredo Keng, ang businessman na nagsampa ng kaso kay Ressa. Apart from it, actually, I do not really sure. O babae, pati bata. Wala. Hindi ko kilala yan si Deng. Frankly, I do not know him. And what prompted him to file a case? Nag-ugat ang kaso kay Ressa sa reklamong isinampa ng negosyanteng si Wilfredo Keng dahil sa isang artikulong inilathala ng Rappler noong May 2012. Tungkol sa umano'y pagpapagamit ni Keng ng kanyang mamahaling sasakyan kay dating Chief Justice Renato Corona at sa pagkakasangkot umano ng negosyante sa human trafficking at drug smuggling. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Philippines. Ipinakilala na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang senatorial lineup para sa nalalapit na halalan. Narito ang report ni Nestor Torres. Formal
Lamang nang inendorso ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang 12 senatorial lineup para sa nalalapit na midterm election sa Mayo. Nasa 50,000 Bulakenyo ang sumuporta sa proclamation rally sa San Jose del Monte, Bulacan kagabi. 5 senatorial candidate ang inendorso ng Pangulo mula sa kanyang partido na PDP Laban. Ito ay ang tinaguriang Mabago Koto, OMA, mula sa pangalan ni Maguindanao 2nd District Sahid Mangundadato. Ba mula sa Bato o si dating PNP at Bucor Chief Ronald De La Rosa. Go mula kay dating Special Assistant to the President Christopher Bongo. Ang Ko ay mula sa pangalan ni dating Senate President Coco Pimentel. At ang To ay mula sa kay dating Presidential Political Advisor Francis Tolentino. Habang ang 7 guest candidate naman ay sina Senator Cynthia Villar, Sani Angara, JB Ejercito, Taguig Representative Pia Cayetano, Ilocos Norte Governor Amy Marcos at ang singer na si Freddy Agalara. Maraming Bisaya dito. Marami talaga. Pag natalo ito mga kandidato ko, balikan ko kayo. Salamat ha. Ako, si Rodrigo Duterte, I am a government worker at kami lahat nasa gobyerno nagtatrabaho para sa inyo. Hindi naman anya bibiguin ng mga kandidato ng PDP Laban ang tiwala sa kanila ng mamamayan. Anila, ipagpapatuloy nila ang pinasimulang programa ng Duterte administration, partikular na sa korupsyon at pagsugpo ng illegal na droga. 21 years po akong nanerbisyo sa kay Pangulong Duterte at sa Pilipino. Asahan nyo po, serbisyo rin po ang katapat niyan ay bibigay ko po sa Pilipino. Kahit sang sulok ng Pilipinas, pupuntahan ko kayo. We are happy na nakapag-launch na kami, no? Nakapag-launch na yung PDP Laban. Ibig sabihin niya, tuloy-tuloy na. Yung numero ko kasi sa balota is 24. So, 24, 24 oras na serbisyo, 24 oras na proteksyon. Hanap niyo 24 oras na pagmamahal. Hanapin sa balota, numero 24. Sinabi naman ni PNP Laban Campaign Manager Senator Manny Pacquiao na ang mga kandidato na inendorso ni Pangulong Duterte ang susuporta sa kanya sa nalalabi niyang termino sa palasyo. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Sa pag-ikot ng COMELEC sa mga barangay sa Maynila at Quezon City, marami pa ring mga campaign posters na may maling sukat at wala sa common poster area ang nakitang naglipa na. Babalaan ng COMELEC sa mga kandidato, baklasin na ang mga ito bago sila tuluyang maireklamo ng isang election offense. Mula sa Quezon City, nasa linya ng ating telepono si Aiko Miguel para sa detalye ng balita. Magandang umaga sa iyo, Aiko. Yes, Ella. Nag-i-inspection pa rin ngayon ang Commission on Elections sa mga barangay dito sa Quezon City at kanina nga ay sa mga barangay sa Maynila. Maraming mga campaign posters pa rin at tarpaulins ang nakapaskil kung saan-saan. Ibig sabihin wala ito sa mga common poster area at lagpas din sa itinakdang sukat na 2x3 feet para sa pangampanya ng mga kandidato. Marami sa mga campaign posters ang nakapaskil sa mga poste ng kuryente, sa mga bakod at maging sa mga tulay. Kinukuhanan ng COMELEC ng literato ang mga ito upang mababalaan ang mga naturang kandidato. Nakasaad Ella sa Fair Election Act na posibleng maharap sa election offense ang sinumang kandidato na hindi susunod sa panuntunan ng COMELEC sa pagpapaskil ng campaign materials. Binigyan na rin ang mga ito ng 3-day notice upang baklasin ang mga ito. Kung hindi nila ito magagawa ay posibleng ikadiskwalipika ng mga kandidato ang taasang paglabag sa mga regulasyon ngayong campaign period. Yan muna ang latest live. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Aiko Miguel, live mula sa Quezon City. Hinikayat ng Commission on Elections ang mga botante na maagang tiyakin ang kanilang mga polling precinct bilang paghahanda sa nalalapit na national and local elections sa darating na Mayo. Mula sa Laguna, nasa linya ng ating komunikasyon si Sherwin Colobong para sa detalye ng balita. Magandang tanghali, Sherwin. Magandang tanghali, June, tuwing sumasapit ang halalan para o mapa barangay man o nasyonal, sari-saring problema ang kinakaharap ng ibang mga botante tulad ng mga senior citizen at mga may kapansanan na nasa matataas na palapag ng gusali o paaralan ng kanilang mga pangalan.
Kaya minsan kailangan pang magbayanihan at magtulong-tulong upang buhatin ang mga may sakit para lang maiboto ang gusto niyang kandidato. Mayroon ding mga naiinip dahil hindi makita ang kanilang mga pangalan sa mahabang listahan. Gusto nito, June, hinihikayat na ng Commission on Election ang mga botante na ngayon pa lang ay tiyakin na nila sa COMELEC ang kanilang mga polling precinct upang hindi na sila mahirapang maghanap pa sa araw ng halalan. Mga botante, habang maaga pa lang, alamin na natin kung saan tayong presinto boboto para at least pagdating ng araw ng elections, mas madaling hanapin yung kanilang presinto kung saan sila boboto. Samantala, June, tiniyak naman ng mga ordinaryong mamamayan na nakausap ng news team na kahit ano pang problema ang kanilang naranasan noon sa araw ng eleksyon, asahan nila ang kanilang boto para sa mga karapat-dapat na kandidato ngayong taon. Tapat sa bayan at sana makapagbukas ng mga prangkisa para sa mga nangongolorom dahil marami ang mga mahihirap na nangongolorom. Kung sino mga senador magbibigay nun, yun ang iboboto namin. Kadamihan ng mga politiko ngayon, puro pangako eh. Pero pag nasa pwesto na, wala na. Pangalawa is yung matalino. Matalino, hindi yung basta popular ka, pwede ka nang maging politiko. Pangatlo is yung hindi tumatanggap ng mga voluntary na donations para sa kampanya. Sila yung pwedeng magpaganda talaga sa bansa natin, sa Pilipinas eh. Kaso, politiko, ito rin talaga sumisira sa ekonomiya natin. Gawa nung mga pera natin, yung mga tax natin, napupunta na sa pangungurakot nila, ganun. Parang pag sinabi mong politiko, mindset kagad, kurakot. Yan ang ating balita, June. Balik sa'yo. Maraming salamat, Sherwin Kulubong. Mapapabilang na sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BIRMM ang 63 barangay sa 7 bayan ng North Cotabato. Tumanggi namang mapabilang sa bagong Bangsamoro Region ang 6 na bayan ng Lanao del Norte. Narito ang ulat ni Aiko Miguel. Naglabas na kahapon ang National Plebiscite Board of Canvassers ng desisyon kaugnay sa isinagawang second round ng plebisito para sa Bangsamoro Organic Law noong February 6. Ang isinagawang plebisito ay upang makita sa resulta ng mga boto kung mapapabilang sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM ang 6 na bayan ng Lanao del Norte maliban sa Iligan City at ang 67 barangay sa 7 bayan ng North Cotabato. Batay sa inilabas na desisyon ng COMELEC, mayoriya sa mga barangay sa North Cotabato ay mapapabilang sa BARMM. Kabilang dito ang Barangay Dunguan at Tapudok ng Alyosan, North Cotabato, 7 barangay ng Carmen, North Cotabato, 7 barangay ng Kabakan, North Cotabato, 13 barangay ng Midsayap, North Cotabato, 12 barangay ng Pigkawayan, North Cotabato at 22 barangay ng Pikit, North Cotabato. 4 lang na barangay sa North Cotabato ang hindi mapapabilang sa BARMM. Ito ay ang Barangay Lower Mingading at Barangay Pagangan sa Alyosan at ang mga barangay ng Tulunan, Galidan at Balatikan sa Pikit, North Cotabato. Hindi nagkaroon ng double majority yes votes sa naturang mga barangay, kaya't hindi na sila mapapasama pa sa BARMM. Gayon din ang 6 na bayan ng Lanao del Norte kung saan nanaigang kanilang no votes kumpara sa yes votes na mapasama sa BARMM. Adjourned na nga at tapos na ang canvassing ng ikalawang round ng plebisito. And after proclaiming that more than majority of the ballot votes cast during said plebiscite chose to ratify the Bangsamoro Organic Law, the Commission would like to take this opportunity to extend our deepest gratitude and congratulations to all the men and women who worked tirelessly for the success of this plebiscite. Nakatakda namang magpadala ang COMELEC and Bank na tumatayong National Plebiscite Board of Canvassers o NPBOC ng kopya ng kanilang desisyon sa Pangulo, sa Senado at sa Kamara para sa pagpapatibay ng ratifikasyon sa Bangsamoro Organic Law. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Sumasailalim na sa pagsusuri ang sistemang gagamitin sa 2019 midterm elections. Ayon sa isang eksperto, dapat ay matiyak na gumagana ang lahat ng security features nito. Mula sa Quezon City, may report si Ray Pelayo. Live.
Magandang tanghali, Ray. Yung dumadaan na nga sa review ng mga eksperto itong automated system na gagamitin sa 2019 midterm elections. Isa sa mga ekspertong sumusuri ay ang dating chairman ng Commission on Information and Communications Technology o CICT at ngayon ay Corporate Secretary ng Philippine Chamber of Commerce na si Attorney Ivan John Enrile Uy. Sinabi ni Uy sa programang Get It Straight with Daniel Rason na dapat ay maipresenta sa kanila ng COMELEC at Smartmatic ang mga diagram at mga server na gagamitin o dinadaanan ng resulta ng eleksyon. Inihayag ni Uy na noong 2013 at 2016 elections ay may mga napansin silang irregularidad sa automated elections katulad ng queue server na hindi sinabi sa kanila bago ang halalan. Sinabi rin ito na hindi tuluyang maaalis ang dayaan sa halalan kahit na ito ay automated na. Posible pa rin anya ang SD card switching at questionable rin anya ang maagang pag-transmit ng boto gayaan niya ng ibinunyag ni Senator Tito Soto sa Senado. Mas madaling ang anyang manipulahin ang bilang ng mga boto kung magsasabuatan ang mga nagpapatakbo nito gaya ng mula sa COMELEC at Smartmatic. Hinihikayat din ito na lumantad sa publiko ang mga dating pinuno ng Smartmatic na si Marlon Garcia at dating COMELEC Chairman Andy Bautista para paliwanag kung wala nang nangyaring dayaan noong mga nakaraang eleksyon. Hamon ni Uy sa COMELEC na maging transparent sa lahat ng kailangang malaman ng publiko para maging credible ang nalalapit na halalan. June? Maraming salamat, Ray Pelayo. Susunod! In 4 years time, pwedeng after nung ma-diagnose na mayroong itong problema sa puso dahil nga sa mga relationship na ganyan, ay nagkakaproblema talaga. Actually, even namamatay pa nga ibang mga pasyente. Pagiging broken-hearted, maaaring ikamatay. Kasi ang pagmamahal, umuunawa, nagpaparaya, hindi nag-e-expect. Alamin, ano ba ang sekreto sa matibay na relasyon ng mag-asawa at magkasintahan? Northern Lights nasaksihan sa Finnish Lapland. Nagbabala ang mga eksperto sa lahat ng mga broken-hearted dahil kapag hindi umano ito nagamot ng tama ay maaari itong ikamatay. Narito ang report ni Grace Casin. Nabubuhay ka pa rin ba sa nakaraan? Umaasang babalik pa rin ang masaya at matamis niyong samahan? O baka naman dapat ay magising ka na sa katotohanan? Aba, ay move on na kaibigan dahil alam mo ba na posible mong ikamatay ang sobrang kalungkutan? Narinig mo na ba ang patungkol sa broken heart syndrome? Ito ay isang temporary heart condition na madalas ay bunga ng emotional stress dulot ng traumatic breakup o pagkamatay ng isang minamahal. At hindi biro ang pagkakaroon nito dahil ang mga taong may broken heart syndrome ay maaaring makaranas ng paninikip ng dibdib na maaaring ihalin tulad sa heart attack. Pinatotohanan ito ng cardiologist na si Dr. Bong Santiago. Ayon sa kanya, may mga bahagi ng puso ng isang tao ang naapektuhan kapag nakararamdam ng sobrang sakit at kalungkutan. In 4 years time, pwedeng after nung ma-diagnose na mayroong itong problema sa puso dahil nga sa mga relationship na ganyan, ay nagkakaproblema talaga. Actually, even namamatay pa nga ibang mga pasyente. Ayon kay Dr. Camille Garcia, delikado rin ang pagkakaroon ng broken heart, lalo na sa mga taong mababa ang self-esteem dahil maaari itong makaisip na magpakamatay dahil sa sobrang sakit na nararamdaman. Kaya payo niya hindi masamang umiyak kapag nasasaktan o nalulungkot.
Makabubuti rin na mag-open up o makipag-usap sa isang pinagkakatiwalaang tao na alam mong maiintindihan ang iyong sitwasyon. Dapat pag umiiyak na, lalo na pag yung sawi sa pag-ibig, the most is 15 minutes na tuloy-tuloy because it can lead to a heart attack. Pag paulit-ulit mo siyang nasasabi, you vent it out hanggang sa yung wala nang feeling na parang I remember the boy but I can't remember the feeling anymore. Makatutulong rin umano ang pag-inom ng fruit juices para sa mga nais maka-move on agad. Gaya ni Conrad na isang photo and video editor. Minsan na umano siyang nasaktan dahil sa labis na pagmamahal, pero mas pinili niyang mag-move on at kalimutan ang lahat ng sakit na naranasan upang maging masaya uli para sa kanyang mga mahal sa buhay. Una sa lahat, siyempre, mahirap, masakit sa puso, pero nung humingi ako ng tulong kay God, eventually na-realize ko na hindi yun ang aking priority. At meron pala akong dapat naunahin. Yun yung pamilya ko, mga kaibigan ko, at siyempre yung sarili ko. Kaya dapat, move on na kasi. Payo ng mga eksperto, kapag nagmahal, huwag ibuhos ang lahat. Dapat ay may matira pa rin para sa sarili. Para sakaling mawala siya, hindi niya bitbit ang buo mong pagkatao. Higit sa lahat, hindi dapat minamadali ang pagmamahal dahil ang tunay na pag-ibig ay handang maghintay gaano man ito katagal. May kasabihan nga, true love waits, at kadalasan ng nagmamadali ay madalas nagkakamali. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Maraming Pilipino ang nagsasabi na masaya sila sa kanilang buhay pag-ibig batay sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS. Pero ano nga ba ang sikreto ng isang matibay na relasyon ng mag-asawa o magkasintahan? Narito ang ulat ni Rosalie Cos. Mag-aapat na dekada ng mag-asawa sina Aling Nori at Mang Morales. 6 ang kanilang anak at ngayon 3 na sa kanila ang may sari-sariling pamilya. Sa bahay man at maging sa hanap buhay, magkasama silang mag-asawa. At ayon kay Aling Nori, ang pagiging tapat sa isa't isa ang dahilan ng kanilang matibay na samahan. Bagay na sinasang-ayuna ng banal na kasulatan. Kailangan parehas kayong tapat. Kailangan dasal. Panatili talagang magagandang samahan yung kung anong problema, pag-usapan yung dalawa para hindi kayo magkahiwalay. Ang kalooban ng Diyos ay maging tapat tayo sa tipanan. Kahit hindi pa kayo mag-asawa. Kasi yung tipanan nga, papunta na yun sa pag-aasawa eh. Kahit hindi pa kayo mag-asawa, dapat tapat na kayo sa isa't isa. Huwag tayong matuto ng lakad ng mga taong walang Diyos na parang nilalaro lang ang pakikipagkatipanan. Batay sa Social Weather Station survey, sa 1,440 Filipino adults na nakapanayam nito, 51% sa kanila ang very happy o napakasaya sa kanilang love life o buhay pag-ibig. 36% naman ang humihiling na sana ay mas masaya pa, ngunit 13% naman ang nagsasabing wala silang love life. Gayunman, batay sa ulat ng Office of the Solicitor General, mula 2008 hanggang 2016, tumaas ang bilang ng mga nagsusumite ng annulment at nullity cases sa kanilang tanggapan. Nagpapakita ng estado ng marital affairs sa bansa. Kung ang Biblia ba ang tatanungin, ano ang sikreto sa pagkakaroon ng matibay na relasyon upang mapanatili ang masayang love life? Kasi ang pagmamahal, umuunawa, nagpaparaya, hindi nag-e-expect. Pagka naramdaman mo na spiritually, masaya asawa mo, isustain mo yon. Yung sinasabi sa Biblia na, let the righteous be righteous still. Let that is holy to be holy still. Kung holiness yung ginagawa niya, pabayaan mo siya. Let him. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Philippines. Nagpapatuloy ang retrenchment sa mga natitirang manggagawa ng Hanjin Shipyard sa Subic, Zambales. At mula sa Zambales, may report si Leslie Widem live. Yes, Leslie? Yes, nasa mahigit 1,000 empleyado pa ng Hanjin Shipyard Heavy Industries and Construction Philippines dito sa Subic, Zambales ang tinanggal sa trabaho ngayong araw.
Alas 9 pa lang ng umaga nang isa-isang lumabas ang mga empleyado na kasama sa ika-4 na batch ng retrenchment program ng naturang kumpanya. Ayon sa ilan sa ating mga nakapanayam, pinapirma umano sila ng voluntary resignation papers at binigyan ng certification na maaari nilang magamit kapag nag-apply sa ibang kumpanya. Matapos nito ay pinababalikan nila sila ng management sa ika-28 ng Pebrero upang kubrahin na ang kanilang separation pay. Ang hinihintay na lang namin yung yung matatanggap namin. So hindi. Meron naman. Bali 1:1 po. Retrenchment, voluntary resign po doon. Bali yung sahod namin, sabi kanina, ay ngayon 20, yung 1 to 50 namin na sahod, mabigay ngayon 20. Yung naman namin, sa 28 yung length of service, yung separation pay namin. Ay mabibigyan naman ng karampatang kompensasyon. Nangangahulugan ito na makakakuha sila ng katumbas na 1 buwang sweldo sa bawat taong ipinaglingkod nila sa kumpanya. Samantala sa February 22 naman inaasahang kakausapin at ipoproseso ang ika-5 at huling batch ng mga tatanggaling empleyado. At yan muna ang balita mula dito sa Subic, Zambales. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, Leslie Woodham, live mula sa Zambales. Nilinaw ng Manila Electric Company o Meralco na hindi lahat ng customer nila ay entitled o may karapatan sa 4.4 billion pesos na refund na ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission na maibalik hanggang Hunyo. Narito ang ulat ni Mon Hocson. Hindi dapat umasa ang mahigit 6 na milyong customer ng Meralco na makakatanggap pa sila ng refund. Nilinaw ng Meralco na malaking bahagi na ng ipinag-utos sa kanila ng Energy Regulatory Commission na ma-refund ay naibalik na nila sa halos lahat ng kanilang mga customer. Taong 2003 nang bumuo ng Refund Management Task Force ang Meralco upang tutukan ang refund sa customer. We finished it. So naibigay yung malaking bahagi na nito, sabi nga kasi kung it's 30 billion naibalik na namin halos lahat, dun sa 32 billion refund. Ipinaliwanag ng Meralco na taong 2002 nang magdesisyon ng Korte Suprema na kailangang maibalik ng Meralco ang 32 billion pesos na income tax na nasingil nito sa mga customer. Matapos nito ay unti-unti na anilang ibinalik ang dapat maisauli sa mga customer mula 2002 hanggang ngayong taon. Tiniyak ng Meralco na kung aktibo kang customer ay nakatanggap ka na ng refund sa paraan na nabawas ito sa iyong electric bill. Ang 4.4 billion pesos na ipinag-uutos ng ERC na maibalik hanggang Hunyo ay mula na lamang sa mga terminated account at mga hindi aktibong customer. Pag sinabing terminated, at some point in time customer ka namin. Pero dumating yung punto na hindi ka na customer na Meralco dahil yung account mo ay naputol na terminate na. Kaya lang, batay dun sa timeline, mayroon pa rin itong mga terminated accounts na ito, they are entitled to the refund. Kaya yan yung hinahanap natin ngayon. Marami sa mga terminated account ay hindi na mahanap ng Meralco kung kaya't mahirap na maibigay ang refund. Kung sa tingin naman ng isang customer ay hindi pa sila nakakatanggap ng refund, maaari silang mag-inquire sa Meralco upang malinawan ito. Samantala, nagsagawa naman ng kilos protesta ang isang militanteng grupo sa harapan ng tanggapan ng Meralco upang hilingin na madaliin ang refund. Kasi ang problema, pag naniningil ang Meralco at wala kang pambayad, immediate ang pagpuputol. Pag sila naman ang kailangan magbayad, ay inaabot pa ng halos ilang taon na. Ang kaso ng bilyong refund ng Meralco ay nagsimula noong 1997 nang kontestahin ng mga pribadong grupo na hindi dapat isinasama sa operational expenses ng utility company ang kanilang income tax. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Pasig City. Inabisuhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga motorista na asahan na ang lalong pagbigat ng traffic sa Commonwealth Avenue bunsod na gagawing pagsasara sa Tandang Sora flyover simula sa February 23. At mula sa Quezon City may report si Joan Nano live. Magandang tanghali sa iyo, Joan.
Yes, magandang tanghali sa iyo, Ella, at sa lahat ng ating mga kasangbahay. Gigibain na nga ng EEI Corporation itong tandang Sora flyover dito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City upang bigyang daan yung itatayong istasyon ng MRT-7. Kahapon inianunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na simula sa February 23 alas 11 ng gabi ay permanente nang isasara sa mga motorista itong tandang Sora flyover para sa konstruksyon ng bahagi ng MRT-7. Dahil nga dito, Ella, ayon nga sa MMDA, asahan na ng mga motorista ang mas malalang traffic dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Bukod nga sa flyover ay isasara rin ang intersection ng tandang Sora at Commonwealth Avenue habang ginagawa itong MRT-7. Samantala, maglalagay naman ng temporary U-turn slot ang MMDA sa tapat ng Microtel at Home Depot dito sa Commonwealth Avenue. Naisa na ng MMDA na irekomenda ang paglalagay ng elevated U-turn slot dito sa lugar na kayang maitayo sa loob ng 3 buwan. Subalit ayon nga sa EEI Corporation na siyang contractor ng MRT-7, pag-uusapan muna nila ang tungkol dito lalo't sila ang gagastos sa proyekto. Sa datos nga ng MMDA, nasa 3,000 mga sasakyan ang dumaraan dito sa tandang Sora flyover kada araw. At hindi pa man naisasara itong flyover, kaninang umaga ay naranasan na dito sa lugar ang matinding traffic. Ella, muli ngang humingi ng pangunawa sa publiko ang MRT-7 contractor dahil posible pang abutin ng halos 2 taon bago nga matapos itong proyekto. Kaya naman ang pakiusap nila sa mga motorista at mga commuters, tiis-tiis muna sa traffic. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa Commonwealth Avenue. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Joanna, no, live na nagulat mula sa Quezon City. Kabilang sa libu-libong dokumentong hindi pa napipirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang rice tarification at extended maternity leave bills. Mula sa Malacanang, may report si Rosalie Cos live. Magandang tanghali, Rosalie. Yes, magandang tanghali, June. Inamin ni Pangulong Rodrigo Duterte na nasa 6,000 dokumento ang hindi pa niya napipirmahan, kabilang na nga dyan ang nakabimbing panukalang batas na rice tarification at ang expanded maternity leave. Ito ang tugon ng Pangulo ng tanungin kagabi pagkatapos ng kick-off rally at ng proclamation ng mga senatoriables ng Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan o PDP laban sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang rice tarification bill ay maglapse into law ngayong araw. Layo nito na alisin ang limitasyon sa pag-aangkat ng bigas sa bansa. Samantalang sa February 21 naman ay maglapse into law ang expanded maternity leave na naglalayong palawigin ang paid maternity leave para sa mga working mothers magmula sa 60 days sa 105 days. Ayon naman kay Pangulong Duterte ay hahabulin niya ang mapirmahan itong 6,000 dokumento na ito at subalit inamin niya rin na kailangan niyang i-deliberate o pag-aralang mabuti kung ano yung kanyang magiging desisyon hinggil sa panukalang expanded maternity leave. June sa ngayon ay nagsasagawa ng press briefing dito sa Palasyo si Presidential Spokesperson Salvador Panelo at ilan sa mga issue na kanyang tinatalakay ay patungkol naman sa issue ng pinuno ng Rappler News website na si Maria Ressa. Nanindigan ang Palasyo na walang kinalaman ang Malacanang sa pag-aresto kaya Maria Ressa dahil sa kasong libel. At yan muna ang latest live. Balik sa inyo dyan sa studio, June. Maraming salamat, Rosalie Cos. Good afternoon. Here are the top stories from around the globe. U.S. President Donald Trump will declare a national emergency to fund his planned border wall with Mexico. Clarence Shaughnessy has the story. President Donald Trump will sign a border security bill to avert another government shutdown, but also declare a national emergency to obtain funds for his promised U.S.-Mexico border wall, the top Senate Republican said on Thursday, February 14. In an attempt to bypass Congress to get the money that lawmakers have denied him for his wall, Trump appeared headed toward triggering a swift court challenge from Democrats on constitutional grounds. The bipartisan legislation would provide more than $300 billion to fund the Department of Homeland Security and a range of other federal agencies through September 30th, the end of current fiscal year. Funding is due to expire for those agencies on Friday. The Senate approved the legislation with a vote of 83-16, which does not contain the money Trump demanded for the wall, but does contain money for other border security measures.
The bill will then move to the Democratic-controlled House of Representatives before going to Trump, who triggered a 35-day-long shutdown of about a quarter of the federal government with his December demand for $5.7 billion to help build a portion of the wall. In denying him that money, Congress has blocked Trump from carrying through one of his key 2016 campaign pledges. The legislation would also fund the Justice Department, Commerce Department, State Department, Department of Agriculture, Internal Revenue Service, and others, covering roughly 800,000 federal workers. Failure to enact the bill would shutter many programs, from national parks maintenance and air traffic controller training programs to the collection and publication of important data from financial markets for the second time this year. The border bill would provide $1.37 billion in new money to help build 55 miles of new physical barrier on the border. It is the same level of funding Congress appropriated for border security measures last year, including barriers but not concrete walls. Clarence Shaughnessy, UNTV News and Rescue, USA. Some 4.5 tons of trash was pulled from the shores of the Galapagos Islands in just 7 days as workers and volunteers worked to clean up the islands and the Galapagos National Park that covers 97% of the islands. Officials said most of the trash was plastic and that it has washed up on the islands after months or years floating at sea. Most of the trash originated in the South and Central America, but authorities said they were alarmed to discover a large amount of plastic they believed drifted across the Pacific Ocean all the way from Asia. Park officials say microplastics that wash up on the shores there enter the food chain when smaller animals ingest the plastics and are then later eaten by other animals or even humans living on the islands. 2019 marks 60 years since the Galapagos National Park was established in 1959. Amazon has said it will not build a new headquarters in New York, citing fierce opposition from state and local politicians. James Buntuyan reports. Amazon.com Incorporated said Thursday, February 14, it will not move forward with plans to build a headquarters in New York City after rising opposition from local politicians. The company said it will not reopen the search process at this time. The company had begun considering alternatives last week. The online retailer has not yet acquired any land for the project, which would make it easy to scrap its plans. Amazon had announced it would create 25,000 jobs and build one of 2 new headquarters based in the Long Island City neighborhood in the borough of Queens, just across the East River from Manhattan. The proposal ran into opposition from local politicians who opposed the $2.8 billion in incentives promised to Amazon in a deal secretly negotiated by New York Governor Andrew Cuomo and New York City Mayor Bill de Blasio. The company said for Amazon, the commitment to build a new headquarters requires positive, collaborative relationships with state and local elected officials who will be supportive over the long term. James Bontuyan, UNTV News and Rescue, USA. The night skies over the Patsjoki River in Finnish Lapland, close to the Russian border, turned green and pink early on Thursday. The Northern Lights, also known as Aurora Borealis, started their dance across the sky just after midnight and continued for over half an hour, alongside the almost full moon. Video on the spectacle was captured by an enthusiast from Rovaniemi who said more auroras were expected in the next few nights. And those are the stories from around the globe. I am Asher Kadapan Jr. Good afternoon. Susunod, mga dating player ng Ginebra at Pure Foods, puspusan na ang paghahanda para sa PBA Legends Return of the Rivals sa Linggo. Nagagandahang garden landscape nagsilbing atraksyon sa Baguio City.
Puspusan na ang paghahanda ng mga dating manlalaro ng Ginebra at Pure Foods team para sa magaganap na exhibition game ng dalawang koponan. Maghaharap ang Ginebra at Pure Foods sa Game 2 ng PBA Legends Return of the Rivals sa The Big Dome sa Linggo. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Ibubuhos ang lahat sa ngalan ng pagtulong sa kapwa. Ito ang isa sa nagsisilbing motibasyon ng mga PBA legend sa kanilang pagsabak sa PBA Legends Return of the Rivals exhibition match. Bukod sa Alaska at San Miguel, puspusan na rin ang paghahanda ng mga dating manlalaro ng Pure Foods at Ginebra para sa kanilang paghaharap sa Linggo sa The Big Dome. Gusto sana namin ilabas yung mga moves na doon kami nakilala. We will try our very best na ilabas yun. Siyempre, iba pa rin yung mapanalo mo yung manalo kami for this game. Pipilitin namin, i-boost namin lahat. Makikita mo naman na everyone is really focused and serious about this. Kasi siyempre, matagal nang hindi nakapaglaro lahat baka prone to injury. Excited ang mga dating sikat na basketballista na muling tumapak sa hardcourt upang magbigay aliw sa kanilang mga fans. Sa tingin ko lahat tayo sorpresa, pati ako, because marami dito is hindi naman talagang naglalaro ng tuloy-tuloy. So it's going to be a combination, I guess. You can see some flashes of the old times. Saka mas marami yung mas mabagal ng konti. Sa darating ng February 17 siguro maganda ito dahil pinakahandaan ito dating mga players. So dito maalam kung sino mga kondisyon Bukod sa hatid na entertainment ng Return of the Rivals, isa sa malaking motibasyon ng mga manlalaro ay ang pagkakataong makatulong sa kanilang mga kapwa basketballista na nangangailangan ng tulong medikal. Of course yung siyempre magkikita-kita. Maglalaro, magkakasama kami mga former teammates ko. Pero ang maganda nangyari yung goal na gusto namin mangyari na matulungan namin yung mga ibang nangangailangan na mga kasamahan namin. Kaya nga nagpapasalamat ako kay Kuya Daniel, grabe suporta sa amin. Yung mga ganitong events, siyempre yung makakatulong kahit pa paano, una-una, makikita pa kami naglalaro yung mga dating PBA player, tapos makikita na medyo fit ka pa. So magiging motivation din sa kanila yon para maging alagaan din nila yung mga sarili nila and maging pakondisyon pa sila lalo. Ang reunion game ng PBA Legends sa Return of the Rivals ay mapapanood din ng live sa UNTV. Imbitahan ko po kayong manood sa February 17, Sunday, sa game po ng PBA Legends, ang San Miguel versus Alaska, Pure Foods versus Ginebra. Kita po tayo doon. Magkita-kita po tayo sa Sunday at makasama kayong muli. Nandiyan po halos lahat yung mga kasama natin dati. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines. Magandang tanghali, narito ang mga balita na ating tinututukan sa iba't ibang panig ng bansa. Kauna-unahang fully air-conditioned at 2 palapag na bahay pagbabago, binuksan na sa ika-14 na batch ng mga drug surrendery sa bayan ng San Rafael sa Bulacan. Narito ang ulat ni Jerry Galicia. Formal nang binuksan sa publiko ang 2 palapag na gusali inilaan para sa mga drug reformist sa bayan ng San Rafael sa lalawigan ng Bulacan. Ito ang kauna-unahang pasilidad sa buong lalawigan para sa mga drug surrenderies na fully air-conditioned ang mga kwarto. Ayon sa Philippine National Police, maayos at maalwan ang magiging kalagayan ng mga drug reformists dito na sasailalim sa 1 buwang rehabilitasyon. Napakaganda ng bagong building, yung facility niya. Tsaka malapit siya sa amin dito sa police station, monitor namin sila. At the same time, malapit sila sa munisipyo. Nakapaloob sila, naka-contain sila sa municipal compound ng San Rafael. Yung mga gamit nila doon, magaganda pa, bago. Ang naturang bahay pagbabago ay may maayos na palikuran,
kitchen, mess hall, laundry area, police quarters at conference room. Ang ika-14 na batch ng drug reformists ang siyang unang makakagamit ng ipinatayong gusali. Isa sa mga kabilang dito ay si Mang Amang na nalulong sa ipinagbabawal na gamot ng halos 30 taon. Itinuturing na siyang black sheep ng kanyang pamilya kaya nagdesisyon siyang pumasok sa bahay pagbabago. 30 years na siguro. Gusto ko na rin mabago yung buhay ko. Hindi na maging batik ng lipunan. Bali ako yung pinaka-worst na sa pamilya ko. Ako yung black sheep. Kaya hindi si Aling Geraldine na nadala sa pag-uudyok ng barkada upang gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Napabayaan na rin niya ang kanyang pamilya at 5 anak dahil sa bisyo. Halos 2 taon siyang nagtago sa otoridad bago nagpa siyang sumailalim sa training at seminar na itinataguyod ng bahay pagbabago. Dati po nung nagbibisyo pa kasi kami, ano pa yung buhay namin, hindi pa, wala pa sa hindi namin naalagaan yung mga pamilya namin, yung mga anak namin napapabayaan namin. Yung nabarkada po, sa barkada lang po natutunan. Ayon pa sa PNP, nasa tinatayang 2,000 drug surrendery na sa bayan ng San Rafael at mahigit 200 pa lang ang sumasailalim sa drug reformation program ng pamahalaan. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Mahigpit na minomonitor ng DOH ang Surigao City sa Surigao del Norte dahil sa pagtaas ng kaso ng tigdas. House-to-house vaccination puspusan ang ginagawa ng Department of Health. Narito ang balita ni Raymond Octobre, live na nag-uulat mula sa Butuan City. Yes, Raymond? Deb, mikabat na sa kapin 4,000 ang nagakasakit o tigdas sa tibuok nasod gikan Enero karong tuiga og nasa 70 niini ang namatay sumala sa pinakaulahing report sa Department of Health karong buwana. Deb, kalabot niini hugot nga gidabantayan karon sa DOH Caraga ang probinsya sa Surigao del Norte, partikular na ang Surigao City gumikan sa padayon nga pagtaas sa ihap sa mga nagakasakit og tigdas. 2018, we had 333 cases for the whole year. But today, as of February 11, we already have 118 cases. We take also closer look at Washington, Taft, ug San Juan. These are the districts in Surigao City na nag-increase ang atong ang cases, no? Tungod niini gapalingkamot sa pagpahigayon ng house-to-house vaccination ang DOH sa Surigao del Norte. Unang gipahigayon kini sa naasoy nga probinsya tungod kay limited lang ang sakop sa DOH sa rehiyon. Deb, matod pa sa DOH sa una kinsang maglisod ang mga health worker nga kumbinsihon ang mga ginikanan nga magpabakuna sa ilang mga anak, pero niadtong mingboto na ang measles outbreak sa nasod, sila na mismo karon ang ginadagsa sa mga nagapabakuna. Dahil panawagan sa DOH ngadto sa mga ginikanan nga dili gyud mahadlok o musalig lang sa kaayuhan sa bakuna kontra tigdas nga gina-offer sa Department of Health aron makalikay ang ilang mga anak sa makamatay nga sakit. Deb. Yes, maraming salamat Raymond Octobre, live na nag-uulat mula sa Butuan City. Sa iba pang balita, pansamantalang naantala ngayong araw ang transaksyon sa LTO San Fernando Licensing Center dahil sa nangyaring shutdown ng kanilang server. Nasa linyang telepono si Toto Fabros para pa sa detalye ng balita. Go ahead, Toto. Nembagal daw, Deb, paralisado ita dagiti transaksyon ti Land Transportation Office Licensing Center ide San Fernando, La Union. Kapon dahito iti problema ti server da. Kapo dahito santen nga may proseso dagiti aplikasyon para ti license renewal ti student permit. Italaang transaksyon ti panagala ti license card nga backlog ti may proseso ita. Sigun ti ni Romwell Dawaton, Officer in Charge ti LTO San Fernando Licensing Center, masapol pailaan nga iyapan iti server iti Manila tapno maitimpakin makita ti problema. Saan pa'y nga masiguro no nga maisubli daytoy? Ngayon, lahat po ng DL transactions, including student permit transactions, hindi po natin makita. Kasi kailangan ng server natin sa local site para matransmit ito sa main database.
Ang pwede lang natin matransact ngayon, sir, yung mga claimants ng, yung mga claimants ng mga backlog natin. Binalakada na pailaing dagiti kliyente nga mapanpailaing iti LTO na gilyan wenno LTO aguo para kadagiti transaksyon. Kundi kanyang Dave. Maraming salamat, Toto Fabros. At yan ang ating mga balitang from D. Ako si Debra Veral. Magandang tanghali. Lubos ang pasasalamat ni Wish Covery Season 2 Grand Finalist Nashreen Casas sa suporta ng kanyang mga kababayan sa Cebu. Kagabi ipinamalas ni Nashreen sa mga Cebuano ang kanyang angking galing sa pag-awit sa home concert nito bago ang Grand Finals ng Wish Covery Season 2. Narito ang report ni Gladys Toabi. Mula sa daan-daang auditionist sa lalawigan ng Cebu, si Nashreen Nashi Casas ang napili ni Wish cover composer Tapso Zara upang mag-represent ng kanyang kampo sa Grand Finals ng Wish Cover Season 2, The Singer and the Song. Bukas na lang kita mamahalin sabay sa paglaya ng ating mga puso. At kahit na napuno ng kanyang mga kaibigan, pamilya at taga-suporta ang venue ng kanyang unang home concert sa The Greenery, Barangay Mabolo, Cebu City, hindi pa rin makapaniwala ang 21-year-old marketing student sa blessing na kanyang natanggap. Ramdam ni Nashi ang mainit at magiliw na pagtanggap ng mga Cebuano habang inaawit niya sa entablado ang mga awiting malapit sa kanyang puso. Ano ba ang mayroon sila na hindi matatagpuan sa akin ako nga ba ay kakaiba? Ayon kay Nashi, iniaalay niya sa kanyang pamilya at supporters ang home tour concert dahil sa walang sawang suporta na ipinakita ng mga ito sa simula pa lang ng kanyang Wish coverage journey. Sa first concert ko po, sobrang saya po kasi po di ko po in-expect nga ganun po kadami yung taong pupunta. Kasi I'm just an ordinary person. Dinededicate ko po itong concert na to sa mga supporters ko po, families, kasi po sila po yung nandyan palagi para sa akin po. Nangako naman ang fans ng Rising Star ng Cebu na patuloy ang kanilang suporta hanggang sa maabot ito ang pangarap na makilala sa Philippine music industry. Of course, we will give our 100% support. If there is 101%, we will also push our best to share, especially sa power viewing po niya. So, share lang ng share since we have unlimited naman internet, so we can also use of our all resources para naman po mabigay yung support na kinakailangan. Actually, I will help her to, especially sa power viewing, I will tell all my friends to share, to watch, and then we will go to Manila also to support her. Labi na karon niya, compete sa finals, so mas nakita na ko ang iyahang desire, ang iyahang potential jud ug ang iyahang skills nga gikan sa una hangtod karon is dako jud diferensya. So si Nash karon is nag-improve niya murag ready na gid siya para mo fight para sa Cebu going finals. Excited naman si Nashi na maiparinig sa publiko ang entry ng kanilang kampo sa Grand Finals, ang awit na ginawa ng kanyang mentor na si Tapso Zara na kanyang binigyang buhay. Ia-upload ito sa Wish 1075 YouTube channel sa Lunes. February 18 na siya rin simula ng power viewing ng entry ng bawat kampo. Sa ngayon ay pinaghahandaan na ni Nashreen ang final battle ng first and biggest online singing competition sa bansa na gaganapin sa February 26 sa Araneta Coliseum. Ano ba ang mayroon sila na hindi matatagpuan sa akin ako nga ba ay kakaiba? Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue, Cebu.
Magsisilbing atraksyon ngayon sa summer capital ng bansa ang nagagandahang garden landscape. Narito ang report ni Grace Doctolero. Kilala ang Baguio City sa mga magagandang tanawin at tourist spots. At dahil sa ganda ng klima dito, kapansin-pansin rin ang mayabong at mayaman nitong flora and fauna. Kaya naman hindi nakapagtataka na dito ginaganap ang taunang Panagbunga Festival. Bilang bahagi ng aktibidad para sa Flower Festival, nagsisilbi ngayong atraksyon sa summer capital ang mga naggagandahang garden landscape. Tampok sa Baguio Blooms Exhibition and Exposition sa Burnham Park ang mga naggagandahang halaman na inaayos batay sa isang disenyo. Patok na patok ngayon ito sa mga bisita at turistang mahilig mag-selfie o groovy. Very Cordilleran and nagpapakita ng creativity as a creative city ang Baguio City. Nakita naman natin na much better ngayon, level up ang landscape ngayon and truly competition talaga. Maganda to mga kukulay. Yung mga design nila. Pumaydo yan siya, tapos pwede po magpahinga doon. So all in all, sa mga nakita po namin, okay naman po. Maganda siya and pinapakita niya po talaga yung kasi nga 'di ba panagbunga. So lahat about yun sa sa mga bulaklak, sa mga ganyan. So maging cautious tayo sa ating environment. Kanya-kanyang pasiklaban ang 14 na exhibitors kabilang ang Baguio Landscapers Association, Baguio Orchidarium at La Trinidad Orchidariums. Aabot naman sa mahigit 40 entry ang magtatagisan sa open, carpet of flowers at vertical garden category. Trying to show Baguio na talagang ang ano natin, ang cultures and traditions natin dapat hindi mawas out. Actually, itong bahay na yan, yun ang original na yung copy ng original ng Primitive House po. Gusto ko pong maipakita yung nalalaman ko, pakita sa mga viewers na kahit na ganito meron naman tayong maipakita na magandang landscape. Ayon pa sa City Tourism Committee, pinaghahandaan nilang mabuti ang event ngayong taon upang lalo pang ma-enjoy ng mga bisita ang month-long celebration ng 24th Panagbunga Festival. Kabilang sa mga aaban pang aktibidad ay ang Philippine Military Academy Alumni Homecoming ngayong weekend at ang Grand Street at Float Parade sa March 2 at 3. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Baguio City. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan man panig ng daigdig. Magandang tanghali at happy weekend!